pasok na ako eh. Ha? Wow! Diyan ako eh. Ang sigla ni Nanay King ah. Hindi ako magtatagal, Nanay. Naglakad ka pa talaga, nag-uuran. Kakamustahin ko lang po ikaw. Ako, Huwag na po ako pupuin. ano yan? Nagpapadali lang. Kamusta na si Nanay King? Wow! Ay, kasarap! Kamuting baging. Ay, kamuting kahoy. Very good ito. Baka gusto mo. Ay! Busog ako, Nanay. Kain ko lang po. Ito. Yung kanin mo. Yan ako, ininit ko lang yan. Kagabi pa yan. Ah. Kamusta si Nanay King dito? Nakabili ka na po ng gamot? Ay, nakabili na ako pala. Opo. Dalawa lang. Ha? Tigdalawang banig. Pang ilang ano yan, Nanay? Ilang araw? Ano? Bali 40. 40 days. Okay. Kasi, mahal na. 100 na talaga to. Opo, mahal naman talaga ang Ito gamot ni tumaas. Nay. Opo. Kaya kulang-kulang din 4. Ay. Oo, May pera pa si Nanay King. meron pa naman. Magkano pa ang pera ni Nanay King? Pakita ko sa Wag na po. Magkano lang, Nanay? Gusto ko lang malaman. mahigit na 400. May 400 pesos ka pa. Mahigit. Okay, pang bili-bili niyo yung nanay ng pagkain. Ganun nga ako. Ngayon lang ako naglabas kasi nag-uran ng isa pa. Naglaba ako kanina. Opo. Kaya pinasok ko. May gas ka pa, Nay? Meron pa. Ah, buti naman po. Nagagamit ko pa. Ayan. At yan nga po, may gamot na si Nanay King. Nakabili na si Nanay King. Komportable na po si Nanay King. Ito lang talagang inaano ko. Ayaw ko na mawaraan ako. So, pang ano lang yan? 2, 4, 6, 18, 20 days. Ako 20 days. 20 days ni Nanay King. Ayan, maraming salamat po. Nagpaabot po ng 1,000 pesos ulit ang ating mahal na sponsor kay Nanay King na pambili po niya ng gamot. At yan po ay labis-labis po ang aking pasasalamat sa nagmamahal po kay Nanay King. Kay Ma'am Anonymous from Olympia, Washington, USA. Ayan, ano ang pakiramdam niyo, Nanay, na meron na naman po kayong gamot? Ang saya ko. Kasi Wow. ayaw ko na mawaraan ako ng gamot. Opo, opo. Yan lang talaga ang gusto ko na ano. Kaya maski pa paano, kung halimbawa maubusan ako, may pera ako. Opo, opo. So, yan, Nanay, kamusta na po ang apo niyo, Nanay, na ospital? Hindi pa nakalabas. Ay, na-admit. Admit, kaya Hanggang ngayon. natugin na daw ang bagay. Amoy! Yan na nga ang sinasabi ko. Eh, siyempre, bata kayo, sinusunod-sunod, pag iyak-iyak. Iyak na hindi mo pakinggan. Ilang taon po yung baby? 2 taon, Aroy, may makulit. tubig na ang baga. matubigan. Ano daw po ang sabi ng doktor? Nakukuha ba sa gamot o... Mauwi na nga siguro kasi pinakuha na dito ang mga certificate ng bata, yung papilis ba. Baka okay na? Baka, hindi ko alam, baka bukas. Kasi pinakuha na, siyempre lalakarin na nila yan doon. Mga 1 linggo din sila doon, Nanay. Kawawa naman yung bata. Kaya Kaya, sabi ko nga, namimiss ko ang kakulitan ng apo ko, kahit makulit yun. opo. Nakakatuwa ang kakulitan niya. Ah, Hanap ko rin nung isang gabi niya, ako halos nakaturog. opo. Sinabi niya, kaya kumusta niya. Mm-mm. Naalala ko talaga. Kaya maski naman ako, kayang tinutulong naman ako para maisakbo. Opo. Kaya binigyan ko talaga. Opo. Kaya wala mang pamasa. At okay naman daw po sa mahal na sponsor dahil buhay po ang nakataya doon ay Nalaman. masaya naman po ang ating mahal na sponsor na ang tulong niya ay nakatulong pa sa apo nyo na siya po ay agarang madala sa hospital, no? Dahil may tubig pala ang baga niya. Sino sinasabi ko, Nanay, na hindi yun naggaganon dahil hinilot. May problema na po talaga siya sa loob ng katawan. Nagconvulsion siya, nagkos ng lagnat. O, di ba? May tubig pala ang baga. Kaya madalas lang natin. Ang sabi nila, puro pahilot-pahilot, may pilay Opo. daw.
Sabi ko, mabubugbog lang ang Dapat po katawan. doktor muna. Sinabihan Walang na, nakita ang doktor. O, sa kanya po dalahin sinabihan na nga ano. daw sa naghilot. Opo. Na ipacheck up. Opo. Sinusunod na nila, akala nila pilay. Mm-mm. Puro pilay. Ayan, natubigan na tuloy ang baga. Opo. Eh, Ayan. nakakaawa naman talaga. And maraming salamat po ma'am dahil po sa tulong nyo kay Nanay King ay naibahagi po ito sa apo ni Nanay King at ayun nga, one week halos na nasa hospital. So Nanay, ako ay may napipintong pag-uwi ng pagpunta ng probinsya. Ikaw, Opo, kasi magmamasads ako Nanay, maghahanap buhay ako kung papayagan ko ako ni husband kasi kailangan ko po ng financial sa paghahanda ko doon sa aking inaplayan. Kailangan naghihintay po ako ng kontrata. Habang naghihintay po tayo ng kontrata ay maghahanap buhay po tayo maghahanap doon. buhay pa muna. Kung matutuloy po ako kasi ayaw ako payagan ni husband kasi nga dapat daw ay maghintay na lang ako ng kontrata dito. So dito naman ay alam mo naman dito sa Pilipinas kahit gusto ng mga tao magpamasahe eh wala naman silang masyadong extra para doon. Syempre uunahin yung mga pangangailangan. Ganun po at talagang napakahirap ng pera dito sa Talagang Pilipinas. kailangan Kahit pa masipag ka, madiskarte ka, kulang pa rin. No, lalo na sa akin na naghihintay ako ng kontrata doon. Kung ako ay papayagan ni husband, matutuloy ako Nanay King at kung hindi po ako makakadalaw sa'yo, ay nasa probinsya po ako. Opo, wala naman sa problema. May tira ko, may gamot. Opo. Yan lang ang inaano ko, may pagkain pa. Yung MGAS nyo ba, Nanay? Ilang buwan na po yan, Nanay? Nung April pa yan na ano natin. April, May, June, July, August. August. 5 buwan na. Yun. Sa tansyan nyo, aabutin pa po ng ilang ano yan, Nanay? Maabot pa yan, baka mga itong September. Pero Ubus hindi na. ko alam, baka mga kalahati na September, ubos na. Matagal pa. Kung kalahati ng September, may mga mahigit isang linggo pa. Opo, kaya uno pa lang bukas eh. Opo. Ay sa Lunes. Ayan. Hindi ka rin naman sigurado doon kung ganun nga talaga katagal. Basta dadalaw-dalaw pa rin ako sa'yo dito hanggat di pa po ako nakakaalis. No, para makita natin kung ano po yung kailangan ni Nanay King bago tayo umalis. Para may update tayo sa mahal na sponsor mo. So, hindi pa naman ako sure, Nanay, ha, pero yun po kasi ang nakikita ko ngayong solusyon sa amin. Kasi, syempre, nag-aaral ang mga anak ko. Tapos, ang baon na si husband sa utang. Pati yung tulong sa akin ni ma'am, nakapagpabaksin po ako doon. Yung natirang pera po doon ay nagagamit ko siya sa pangkain ko, Nanay, ng mga gulay. Kasi, di ba, diabetic ako. Iba ang pagkain ng mga bata, iba sa akin. So, medyo magastos ang purong gulay. Hindi tayo pwedeng kumain ng mga processed food, hindi tayo pwedeng kumain ng mga hotdog. Mamura lang yan eh, mga hotdog, mga tusino, mga ganyan. Mura talaga yan. Ang gulay ngayon ang mahal. Ang mahal ng gulay. Kanina nga 2 pirasong ampalaya, 80 pesos. Kahapon nga Imagine. pala ang ulam ko. Halos hindi naman siya ano ba yung mapait. Opo, nauubos ko na rin yung mga tanim kong talbos ng kamote kasi gusto ko ma-maintain yung healthy ko na katawan para pag nandiyan na yung kontrata ko, ready po yung aking kalusugan. Ganon. So, yan, kung matuloy tayo mga ka-therapy sa Mindoro, magmamassage tayo doon eh. May update pa rin po tayo yan sa gagawin natin doong pagmamassage. At, syempre, tatawag ako dito sa bahay, magkakamusta rin ako sa mga anak ko. At papakamusta na rin kita. Nanay, no? Opo. Talaga dapat nga ay nagre-review na lang ako ngayon. Pero, ang dami kasing re-review ni Nanay eh. Kasi pagdating doon, marami kaming iba't ibang klaseng gagawing massage. Magbibenta pa kami ng mga Unahin mo products. na yung ano mo. Kasi Ganon. importante sa'yo yan. Ako maayos na, masigla na ako. Basta mayroon talaga akong gamot, may pagkain pa. Opo. Huwag mo na muna ako problemahin. Yun lang hiniling ko sa'yo. Kahit para ikaw naman, makakahanda ka sa sarili mo. Opo. Ayun. Masigla na ako. Huwag ka malungkot, Nanay, kasi may mga anak ako dyan na pwede kong papasyalin sa'yo dito para kamustahin Hindi na ka. ako malulungkot. Paano kung halimbawa wala kang pangkain? Ay hindi, halimbawa maubusan man ako ng gas, may pira naman ako, may lutong ulam, kanin sa lababa. Bibili-bili Iba pa na rin lang yung may ako. gas ka dyan. Kasi kagaya niyan, may kamote ka. Meron kang gustong ilaga dyan na makakain mo. Nandyan lang.
Ay, hindi kasi. Halimbawa, wala naman akong gas. Hindi na muna ako mabili ng panlaga. Opo. Basta may lapit ng mga tindahan na eh. Nang kayang-kaya ko na bumaba. Huwag ka mag-alala sa akin masyado. Ang saya-saya ko nga kahit papano. Alala kayo sa akin. Opo. Ayun, mahirap din sa ano na, siyempre, iwan natin yung mga bata. Medyo mahirap din kasi sanay sila na nandiyan ang nanay, nagbagay sa kanila, nag-aasikaso sa kanila. Pero, kailangan nating maghanap buhay nanay kasi, di ba may mga bayarin, may mga bills, may mga budget, mga baon. Kasi sobrang, habang lumalaki ang mga bata, lumalaki ang gastos. Tama, Nay? Opo, totoo yan. Kasi nangangakan din ako. Wala na mga Pag nagdadalaga na ang anak mo, kailangan mo na ng mga gamit niya sa pagdadalaga. Kailangan Diba, Nanay? Tapos yung mga binata, may mga kailangan na rin sila para sa hygiene nila. Sikap tayo. Sikap ako na maibigay yung mga kailangan nila dahil masisipag mag-aral, yung mga talent. Kailangan yan. po talaga, ma'am, yan ang alalay ng magurang. Kaya Opo. nadaanan ko na yan sa lima Opo. ko. Nadaanan ko na yan. Kahit hindi ako nakapatapos sa mga anak ko, pero nadaanan ko na. Kailangan talaga, andyan pa ang ano ng nanay. Opo. Pero ayokong dumating yung panahon, Nanay, na pagdating ng may edad na ako, yung mga anak ko, hindi man lang ako sinisilip. Yun ang ayoko talagang maranasan. Sana, kasi mababay sa anak mo, sa akin wala. Kasi siguro, di ko alam kung bakit nagawa nila sa akin yan. Sa hirap siguro, hindi ako maingay, hindi ako palamura. Siguro, Nanay, masyado kang, kasi bilang solo parents, masyado kang na-focus sa paghahanap buhay mo. Totoo Pag po uwi mo, yan. pagod ka na. Totoo po yan, hindi ako sinungaling kasi halos nga ang gabi, araw na sa akin. Opo. Kasi lima yan, saan ako kukuha pagkain? Ayaw ko na magutom sila. Opo. Minsan nga sa lalabahan ko, sa gagawaan ko, merienda ko, hindi ko kinakain. Oh, di ba, Nanay? Binabalot ko. Totoo po yan talaga. Kaya yung mga sinasabi mo, totoo yun. Naranasan ko. Pagod ka, pag uwi mo, tutulog ka, pag gising mo, papasok ka, tulog sila. Tulog pa. Tapos, pag nasa trabaho ka, hindi mo alam kung sino yung mga nakakausap nila, mga nakakalaro nila, nakaka-adapt sila doon ng mga ugali na hindi maganda. Totoo po yan. Nakapokus talaga ako. Kaya nga minsan, hindi totoo talaga ito sinasabi ko. Siyempre busy ako, halos araw-araw wala ako, madilim pa, alis na ako. Darating ako minsan madilim na rin, minsan may maaga. Opo. Ngayon, siyempre, kahit na paano pag sa isula mga anak mo, teacher ba, pinatawag Opo. ang magurang. Opo. Ayun. Doon ko nalalaman. Mm-mm. na Dati nga, Nanay, nagtrabaho ako ng malayo. Nagtrabaho ako ng malayo siya. So, 1 week akong hindi umuwi. Ang anak ko, kinuhaan ko yan ng service na tricycle. Tatlo yan sila na sinervice ko sa pangarap. Ngayon, nagtataka ako, yung isa kong anak, hindi sumasabay sa pag-uwi, pero kasama siya sa binayaran ko. Hatid at sundo. Ngayon, syempre, nagtatrabaho ako. Ang alam ko, ginawa ko na lahat eh. May baon sila, may pagkain sila. Pag-uwi ako ng linggo, laba, linis. Dahil yun na lang ang time ko. Alam mo, nagulat ako isang araw. Nagbukas ako ng Facebook ng anak ko. May nagyayaya sa kanya na mag-cutting daw sila. Totoo talaga. Sabi niya, pre, mag-cutting tayo, magkita tayo sa simbahan. Eh, ako nagpapaaral. Umiyak talaga ako na nung Totoo nakita talaga ko yan. yun. Totoo nangyari sa akin. Hindi ko yun, Nanay, pinalagpas. Alam mo, nag-post ako dun sa Facebook ng anak ko. Kung ayaw mo makatapos ng pag-aaral, huwag kang magdamay ng iba. Nabasa ngayon lahat. Tapos, Nanay, gumawa agad ako ng aksyon. Pumunta agad ako sa teacher. Kasi ayaw ko mapariwara yung anak ko eh. Nag-action agad ako. Inausap ko yung mga teacher, ma'am, hindi ko po ito inaasahan kasi binigay ko lahat sa anak ko. Alam mo ang grades, Nay, 70, 73, 72. Malabo nang pumasa. Umiyak ako sa harapan ng teacher. Kasang awa na yung mga ganyan. Walang pasang awa dun, Nay. Talagang mababagsak siya. Alam mo ang action ng teacher? Binigyan siya ng isang listahan na every time na papasok siya, papipirmahan niya yun sa principal. Ay, sa guidance, papipirmahan niya yun. Pero kung hindi ko binigyang pansin yun, Nay, ang anak ko ngayon, second year college na. Kawawa. Kung hindi ko siya binigyan ng pansin, pinabayaan ko, hindi siya makakagraduate ng high school. Pero umaksyon agad ako, Walang Nay. mapapala talaga. Dahil sa mga anak ko rin, na imbis nag-aaral yung dalawa kong lalaki, sana na pabayaan ko talaga. Opo, doon ka nagkulang na Doon sa talaga. panahon. Kaya Pero, nga siguro, mas sama loob nila sa akin. Pero hindi
hindi nila ako masisi. Kaya ang gusto ko mangyari, hindi ko sila magutom. Opo. Abot ng oras may pagkain dyan. Tsaka hindi biro, nanay, magpalaki ng 5. 5 po ba anak nyo? 5 nga. 5, ako nga 4, may partner pa ako. Oo. O, Ako paano wala pa yung na. sayo? Diba? Kaya ayun nga talaga. Siguro, itong sakit ko, nakuha ko yan sa pagod ko sa ano talaga. Parang ano ako, yung parang bang ginagawa ko ng araw na gabi. Opo. Gabi-araw. Kasi pag abot mo sa bahay, siyempre maglalaba ka. Opo. Hindi pa nila kaya maglalaba. Siyempre ako pa rin talaga. Opo. Dumating ako, nanay, sa point na, alam mo, di day off ako ng linggo. Mula madaling araw, gising ako, laba, linis. Tapos pag natapos ko lahat ng trabaho ko, 3:00 ng hapon, magmamasahe pa ako, nanay. Uuwi ako ng 12 ng hating gabi. Walang pahinga. Ginawa ko talaga yun, nanay, para sa mga anak ko. Totoo. Ganun po kahirap. May partner pa ako. Ganun kahirap. Tuloy-tuloy ko lang ang kanilang pag-aaral. Lalo pa ako 5 talaga, wala akong katulong. Napakahirap niya, May nanay. mga kapatid naman ako, hindi awa mo lang sa akin, kahit tulungan ako kahit sa pagkain, wala talaga. Opo. Kaya nga ito, para iniisip ko, nagsusulo lang talaga ako. Opo. Nagsusulo lang talaga ako. Kasi mga kapatid ko din parang mga mata pobre din. Mayroon din sana sila. Opo. Tiniis nila ako. Opo. Andito na kami, malapit na, may project for. Opo. O ba, bakit hindi ba mayroon dito? Pero bakit ka natitiis? Pero ang anak niyo ngayon, nanay, ay 2 na lang. Opo. Hindi na po kayo nag-uusap ng anak Wala mo. na Ang lapit-lapit po, nagtitinda dyan sa malapit. Wala na. Hindi kanya na tinuturing na ina. Wala na talaga. Okay, oh. Sa akin So, po, wala na sa akin yan. Pag ayaw nila sa akin, lalo naman ako, ayaw ko rin. Kasi pinaghirapan ko sila. Sinagaan ko silang pagkabuhay nila opo. hanggang sa lumaki sila. Opo. O sino ang no, siyempre ako. Opo. Wala naman akong katulong talaga. Totoo yan. Alam lahat dito. Ang nay, kung ano ang pinaranas sa'yo ng anak mo, mabuti man yan ang masama, ang balik sa kanila nun ay triple. Kung naging mabuti sila, magiging mabuti rin ang anak nila sa kanila ng triple. Kung hindi sila naging mabuti sa anak nila, may balik din po sa kanila yun na triple. Totoo po yan. Kasi kahit pare na nga sinasabi ang ganon. Opo. Wala namang sinabi ang Panginoon na, pag ang magulang nyo pabaya ha, pagtandaan nyo, gantihan nyo, pabayaan nyo. Wala naman pong sinabing ganun. Opo, ang Panginoon wala. Pare ang nag-aano sa Opo. amin. Kaya ang magulang natin, ano man ang naging parte niyan sa buhay natin, igalang natin, mahalin natin, kahit ano pa. Kasi nanay ko, Nanay King, ang nanay ko, iniwan niya kami. Broken family kami. Na-inlove siya sa iba. Pinabayaan kami. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Ako hindi naman. Kaya Hindi ako namatay nagalit ang sa nanay kanya. ko, Inalagaan ako pa nga ko siya. nag-alaga. Opo. Hindi naman ako ganon. Nagtaka nga ako kasi ang kasabihan nila, kung ano daw ang puno siyang bunga, hindi naman ako ganon masama. Bakit ginawaan ako ng mga anak ko? Nagtataka talaga ako, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Kasi ang nangyayari sa inyo, Nay, wala po kayong pag-uusap. Hindi nyo po alam kung ano ang hinanakit ng anak nyo sa inyo at hindi rin alam ng anak nyo ang hinanakit nyo sa kanya. Ang kailangan po doon ay open kayong nag-uusap. Kami ng mga anak ko, simula maliit yan, open kaming nag-uusap. Kung anong mga nararamdaman ng anak mo, anong kulang sa kanila, tapos kung ano din sa inyo, parang nakulang na kayo sa pag-uusap. Ari talaga. Nanay, ano? Ari talaga. Gayon, ang ano ko, bakit itong anak ko ng mga buhay na 2, lalo na itong panganay ko, kausapin mo, iwanan ka, hindi ka intindihin. Kasi nga, nanay, nagsimula na yun dati, hindi na po yun ngayon. Sa mga, kayo naman na nagsabi na focus kayo sa trabaho nyo po, alam nyong napabayaan nyo talaga sila. Hindi lang po yan ngayon. Baka noon pa na mali naman talaga yon. Mali talaga yon na kung kailan ang magulang mo, may edad na, matanda na, doon ka pa magtatanim ng sama ng loob. Maling-mali po yun. Sa akin talaga mali, pero ang iniisip ko naman, dapat intindihin nila ako. Kung hindi ako nagsisikap, gusto mo sana sila, wala silang mga baong, walang kakainin. Opo. Dapat intindihin nila ako, kaya may magurang na hindi nakatiis sa mga anak talaga. Opo. Pero ako, nagtataka nga ako, kaya ang nanay ko namatay na, hindi ko matiis talaga, tinulungan ko hanggang sa ako nagbantay, hanggang sa namatay. Okay. Pero iniisip ko, ba't ganun? Sa akin ginawa ng anak ko, lalo na itong babae ko, masyado suplada. Maisip nila kung ano ang naging sakripisyo nyo po sa kanila. Intindihin dapat ang Opo. ano ko.
Hindi So wala. anyway, nanay, may nagmamahal po sa inyo na mahal na sponsor. Ayan, naglabis-labis po ang aking pasasalamat sa ating mahal na sponsor. Kay Ma'am Anonymous from Olympia, Washington, USA. At sobrang pagmamahal ang natatanggap ni Nanay King po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. At Nanay King, bless na bless ka po dahil sa edad mong yan, nakakalabas ka. Kahit anuman may problema ka sa mata pero nakakakita ka, yan ang blessing po sa iyo, nanay. Then, hindi ka na naman problema sa gamot mo, sa pagkain mo. Yun po ang blessing sa inyo ngayon na ibinigay ng Panginoon na maaring ganti sa pag-aalaga nyo ng magulang nyo noon na may nagmamahal po sa inyo ngayon sa panahon na kailangan nyo po. Yun nga po talaga. Kaya maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin, sa paggabay mo. Kasi andito ako ngayon, masaya ako. Walang nag-intindi sa akin. Hindi niyo po ako pinabayaan sa lahat ng oras. Kaya ngayon masaya po ako. Hindi niyo ako pinabayaan. Maraming salamat talaga. Hindi ako mag-ano talaga. Kasi gaya niyan, ang gamot ko, kung wala ang tulong sa akin, saan ko kukunin ngayon yan? Opo. Wala Yan na yung- akong trabaho. Opo. Yan yung sinasabi ko, nanay, na sabi nyo, nag-alaga ka ng magulang nun noon. Maring ito na po yung kapalit ngayon, yung pagmamahal sa inyo ni ma'am, na kahit hindi niya kayo kaano-ano, ay mahal niya po kayo at gusto niyang makita ang kalagayan niyo po palagi. Yun na po yun, nanay. Ma'am, salamat po talaga marami. Kahit na ang pakalayo mo, ako pa rin ang iniisip mo. Saka isa pa, wala kang sawang pagtulong sa akin. Napakabait mo sa akin. Kaya maraming salamat. Ito ako ngayon. Wala akong problema, sagana ako. Wala akong kilos na hindi ko nakukuha talaga ngayon. Opo. Ngayon, kaya ko na. Nakapaglaban na nga ako. Wow. Kaya ang problema lang sa akin, malabo ang mata ko. Saka ito po, hindi talaga kaya lumakad na walang alalay. Opo. Kaya nagpapasalamat talaga ako. O kaya wala ako pa. Sabi ko nga, ma'am, pasensya na po kayo. Nalaman mo lahat ang problema ko. Pero sa akin, wala yun. Mas maganda nga. Okay. Isa, ililihim ko. Tapos, isa pa gaya niyan. Wala akong problema. Parang akong mayaman na tuloy. Maraming salamat po, ma'am, talaga. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa pagmamahal po kay Nanay King. At Nanay King, ha, dadalawin pa kita. Kung ako man ay matuloy, dadalawin pa rin naman po kita dito, Nanay, ha. Okay, bale, bago ako alis, dadalaw-dalaw pa po ako sa'yo. Ayun po ay hinihintay ko pa ang pahintulot ng aking husband. Siyempre, kailangan tayong humingi ng pahintulot ng asawa para kung ano man ang maging problema ay Andiyan. aalalay siya sa atin, no? At hindi siya magtatanim ng sama ng loob, no? Kaya Ay, nanay. maraming salamat din sa'yo. Okay. Kung pwede, gaya sabi ko sa'yo, may pagkain ako, sangkap naman ako. Opo. Pag wala akong gas, magbili-bili na lang muna ako Opo. ng pagkain. Okay. May kanin, may ulam. Kaya maraming salamat. Huwag mo masyado ako intindihin. Kasi ang buhay mo rin po sa mga anak mo, ang ano rin mo. Opo. May lakad ka pa. Kaya maraming salamat din sa'yo. Okay, Nanay. Salamat. Bye-bye, Nanay Bye-bye King. po, Love you, ma'am. Nanay King. Bye-bye, Love you love po, you. ma'am. Love you, Nanay King. Love you po, ma'am.